Hey yo, what's up everyone for today's video? Hayaan nyo ipakilala ko ang sarili ko at kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Let's go! Hi! Sai is my name and vlogging is my game. Hi everyone, so let me introduce myself. So I'm Cyril Albert Vilano. I'm 26 years old, plus 2. 28 years old this year. So my chosen career or path is becoming a professional chef, which is ngayon, nandun na tayo sa proseso. One thing I really love doing is this. So, yung pag-vlog, yung pag-take picture. That's why every moment, every now and then, kapag mayroon akong mga nararanasang bago, mayroon akong mga na-experience na nakakaiba, I'm capturing, I'm recording everything kasi alam ko sooner or later everything na nakaranasan natin ngayon is mawawala, maglalaho at hindi magtatagal, but at least we have those memories, those videos na pwede natin panoorin at balik-balikan. Lastly, ito yung isang bagay na mahal kong gawin pero uncomfortable ako pag ginagawa. Totoo yan. Kasi every time na nag-video ako, nahihiya ako kasi may mga taong tumitingin, lalo na pag hawak ko ng gimbal, hawak ko na yung phone ko, diba? Doon pa ako sa proseso na yan. Pero ito yung isang bagay talaga na hindi ko din basta maunawaan sa sarili ko na kapag ginagawa ko is masaya naman ako. Pero nakakaramdam pa rin ako na uncomfortable sa pakiramdam. Pero sabi nga diba, uncomfortable ka sa mga bagay na yan guys. Dadaling ka nun sa growth. Dadaling ka nun doon sa paglago na hindi mo inasa. That's why I'm still doing it and right now pursuing it, diba? Habang pinupurso ko yung goals ko in life is pinupurso ko din yung bagay na mahal kong gawin. Paano ko ba nagsimula itong pagbablog ko? So, nagsimula ito nung pandemic. So, that time kasi the life was really hard. Kakatapos ko lang or kakagraduate ko lang that time pero walang mahanapan na trabaho. So, syempre walang mapagkukuhanan and dalawa lang naman kami ng father ko. We're just blessed kasi may mga tao tumutulong nung time na yun. So, syempre may mga bagay na pumapasok sa isip mo, may mga pinagdadaanan ka sa buhay mo, diba? So, that's why that moment, tanghali yun, I decided to record something. Kinuha ko yung phone ko, then doon ako nag-start na mag-vlog, doon ako nag-start na mag-record. Then ang reason ko naman why I'm recording that time is sa yung reminder sa akin, kaya ako rin-record. Naalala ko ang ano na yun is ang ginamit ko dun sa video na yun, video ko is yung Jeremiah 29:11. It's a Bible verse. It is a reminder of God's promise. Doon nag-start yun. Na umawa ako ng camera. Doon ako mag-vlog. Hanggang nahawakan ko talaga yung camera. Parang may iba akong nararamdaman na saya na di ko maintindihan na nakakalimutan ko ano yung bagay na pinagdadaanan ko. And while recording, nagsasalita ako. Kaya kinakausap ko doon yung sarili ko kasi every time na nag-record ako, naka-front cam yan. Naka-front cam. So, nakikita ko yung sarili ko, and yun yung kinakausap ko na hindi ko naman alam na I'm pursuing it. Mas mabuting subukan ko at mag-fail kesa naman sa hindi ko sinubukan and magsisisi na in the long way. And doing these things is I never remove God in the equation. So, hindi ko pinatanggal yung word. Kasi from the very first start na ginawa ko tong bagay na to is siya yung nag-impart ng bagay na to. Kaya I never, kapag gumagawa ko ng content or everything, is hindi ko siya nire-remove doon sa equation. Kasi siya yung dahilan kung bakit ko nakayanan. Siya yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng gawin yung mga bagay na yun. And
Especially, lalo na yung buhay ko ngayon, siya yung dahilan, siya yung rason at dahilan ng mga bagay na meron ako ngayon. Kaya, isa yun sa mga bagay na gusto kong makita din sa or dito sa ginagawa ko. With everything that we have here in this place, will soon fade or mawawala. But God's love and grace will always be there. Walang ibang magmamahal gusto sa atin kundi Lord. Bakit ko ba ginagawa itong mga bagay ko? First, the reason ko why I'm doing this is to inspire someone. Not everyone. Hindi lahat ng tao. Kumbaga, I want to touch someone every day, one by one. Hindi man dalawa, hindi man tatlo, pero alam ko may isa na matatouch ka rin. Kasi dito sa mga bagay na ginagawa ko, that is one of the most reason o dahilan bakit ko ginagawa ng pag-vlog ko is I want to touch someone. I want to inspire someone, encourage, motivate someone. Kasi dito sa mundo natin, alam na natin sobrang dami ng hindi okay, sobrang dami ng negativity, di ba? So, I want to spread positivity naman sa mga bagay na ginagawa ko kagaya nito. So, yun yung isang bagay na parang I want to ignite something in someone's heart. Diba? Kunyari, makinig nila to, makita nila tong vlog ko, naging masaya sila, diba? Hindi lang basta magpasaya, hindi lang basta mag-entertain. At I'm not doing these things kasi gusto kong kumita. No. Gusto ko ng fame. No. But I want to ignite someone's heart. Nakita nila. And number two reason bakit ko ginagawa to is I want them to see how beautiful life is. Yun, sa dami ng bagay na pinagdadaanan natin, sobrang hihirap. Diba? Actually, sunod-sunod pa, patong-patong pa yung mga problema. Pero gusto kong makita ng iba, yung mga manonood, kahit na may ganito, maganda pa rin yung buhay. Sobrang sarap pa rin buhay. Sobrang sarap pa rin ibilat ng mga mata. Hindi man mabago agad yun sa isip nila, pero mag-impart yung bagay na yun. Third thing, the reason why I'm doing this is because gusto kong makita ng iba na lahat posible. Your goals, your dreams, the things you want to pursue, kahit gaano kahirap yan, lahat posible. You just need to hustle in it. You just need to work hard at it. Diba? Kailangan mong i-face yung fear, kailangan mong gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Hindi kasi natin alam hindi natin alam na yung isang tao pala is natatakot na gawin yung ganitong bagay, paano nakita niya sa vlog mo, na-inspire siya. So, ito sa other way para pa-inspire mo yung so hindi lang basta magpasaya ka, kundi makatulong ka din sa ibang tao sa pamamagitan ito ginagawa natin. So last reason is I want everybody or someone to see how God is really good in our lives. Makita nila kung ano yung mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin. Na dati hindi mo ito nararanasan, pero ngayon nararanasan mo. Na dati ganito yung buhay mo, condense. Ito na. Diba? Kung paano nagpo-process yung mga bagay sa ating buhay. So, yun ilan sa mga gusto kong mapakita, gusto kong ma-record. That's why I'm doing
Siyempre, pag na-reach natin yun, huwag natin kakalimutan kung sino yung nagbigay nun. Kung sino yung dahilan ng mga bagay. So, yun lang. I hope you get something in this video. And samahan niyo ako sa mga journey natin at mga bagay na gagawin natin. So, yun lang. God bless everyone. Jesus ng malakas.